Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin ang awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapin na ang mga kaaway, kailangan linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang ika-25 ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong 148, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar na mga haing susunugin ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pumpyang. Ganito ring araw na lapastanganin ng mga hintil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumilingap at pumapatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiriwang ng pagtatalagang ito. Tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo ay nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hintil. Ipinasiya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mga mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa ika-25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos aming pupurihan ang iyong dakilang pangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan.
Sa iyong kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Para po sa mga Hudyo ay napakahalaga nung kanilang templo, the Temple of Jerusalem. At sinasabing kapag ikaw ay nasa loob noon, sinasabing parang nakarating ka na sa langit. Ganoon ang kanilang pagpapahalaga, ganoon ang kanilang pagsamba. Ngunit sa pagpasok ng Panginoong Hesus sa templong iyon ay hindi naging maganda ang kanyang nakita. Sa pananalita po sa ating mabuting balita sa araw na ito, ipinagtabuyan niya ang mga nagtitinda. At anong kanyang nasabi?
Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Kung pag-aaralan po nating mabuti ang Ebanghelyo ni San Lucas, sa pasimula ay mababasa natin, matutunghayan natin yung tinatawag na Annunciation to Zacarias. Sino si Zacarias? Sinasabing nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang nangalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth, kapwa kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. At sa isang pagkakataon ay nahirang, bilang isang saserdote, ay nahirang si Zacarias na siyang mag-alay doon sa templo, magsunog ng kamanyang. At dito naganap po yung tiyatag na Annunciation to Zacarias, na may nagpakita sa kanyang anghel at ibinalitang ang matagal na niyang ninanais silang mag-asawa ay matutupad sa kanilang katandaan, sila ay magkakaanak. At nung una nga po'y hindi makapaniwala si Zacarias, sapagkat hindi inaasahang pagkakataon natupad yung kanilang hinihiling na mag-asawa sa Panginoon. At ito'y nangyari doon sa templo. At doon po sa katapusang bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas, noong ang Panginoong Hesus ay mamaalam na sa kanyang mga alagad pagkatapos siya'y muling mabuhay upang bumalik sa piling ng Ama. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. So para kay San Lucas, napakahalaga noong templo. At matutunghayan po natin mula rin sa kanyang Ebanghelyo, I think mula chapter 10, at hanggang ngayon, to chapter 19, yung paglalakbay ng Panginoong Hesus, papalapit o papunta doon sa Jerusalem. At ngayon nga po, sinabi ni Father Dominic Guzman sa kanyang pagnilay sa araw na ito, at the end of His earthly mission, Jesus now takes possession of the temple. The temple is a central landmark in the story of Luke about Jesus. At sa pagpasok nga po ng Panginoong Hesus doon sa templo, ay hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. At kung may imagine natin, talagang matindi yung kanyang galit. Ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Bakit po? Una, sapagkat nakita ng Panginoong Hesus, the temple, the house of God was desecrated. It was worship without reverence, a service devoid of respect. Sa halip
na maging isang banal na lugar ay naging pugad ng mga magnanakaw. Sa halip na maging bahay dalanginan, ay naging palengke, sapagkat doon ginagawa yung pangangalakal, doon ginagawa yung pagbili ng mga iniaalay doon sa templo. At sa pagkakataon pong iyon, gusto ng Panginoong Hesus na ipakita sa kanila na irrelevant na during His time yung tinatawag na animal sacrifice. Sa kanila pong sa kanila pong kaugalian, yung animal sacrifice, sinasabing hindi ka pwedeng magdala. Hindi ka pwedeng magdala ng iyong iaalay doon ka mismo. Maaring sa paligid ng templo, o maaring ito nga yung nakita ng Panginoong Hesus, naging puok kalakalan sa halip na puok dalanginan. Anong sinabi ng Panginoong Hesus doon sa Ebanghelyo ni San Mateo? I desire mercy, not sacrifice. Social injustice was being committed since the focus was the selling of animals for sacrifice. At ito pa yung kanyang ikinagalit. At pangatlo po, anong gustong iparating ng Panginoong Hesus? Our Lord Jesus wanted to show that God could not be confined in the four corners of the temple. In the Jewish belief, the temple was the dwelling place of God on earth. Jesus was teaching them that entry into God's presence was not through the temple or by temple sacrifice, but above all, through Him. God cannot be found only in the temple. At sa ating kapanahunan, God cannot be found only inside the church. Maaaring sa ating pagsasama-sama, tigit sa pag-aalay natin ng banal na misa at sa iba't iba pang gawain na ginagawa natin dito sa loob ng simbahan, sa paggagawad ng mga sakramento, maaaring ramdam na ramdam natin ang presensya ng Diyos. Noon nga pong magluwag na, nakakatuwa, pati mga bata, dala-dala na, pati matatanda na dating hindi nakakalabas, ay tuwang-tuwa, maluha-luha, na for the very first time, for the longest time of this pandemic, ay muli silang nakapasok dito sa loob ng ating simbahan at nakatanggap muli sa banal na katawan ng ating Panginoong Hesus. Pero sana po, hindi lamang sa loob ng ating simbahan nararamdaman natin ang Diyos. At hindi naman nagaganap, hindi nagaganap yung tinatawag na desecration sa ating simbahan. Nandoon yung patuloy na pag-aalaga at maging sana hindi lamang yan, ongoing nga ang pagpapalit ng bubong ng ating simbahan, pero sana hindi lamang pangangalaga dito sa ating malaking simbahan, kundi pangangalaga din doon sa ating maliliit na chapels, maliliit na kapilya, sa ating mga bukid na bahagi ng ating parokya. Hinahamon po tayo na kung pinapahalagahan natin ang ating simbahan,
Nawa, wag din nating kalilimutan na ang ating mga katawan ay tinatawag ding templo ng Espiritu Santo. Na sana hindi lamang pangangailangang pangkatawan, pangkalusugan, ang ating tinututukan at tinutugunan, kundi gayon din ang ating pangangailangang pangkaluluwa o pangangailangang espiritual. Nang tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag at ng sakramento ng kumpil, naging templo ang ating katawan ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin itong abusuhin. Manapay patuloy na alagaan upang tayo'y patuloy na makapaglingkod. Taglay ang magandang kalusugan at matibay na pananampalataya. Nang sa gayon, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, makikita ng ating kapwa na buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos sa ating mga buhay. Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan, at sa bawat pagsamo ating sabihin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katuwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa aming kapwa. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa manglumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa manglumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang gagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaysa ni San Jose na kanyang kalinisan isang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at mahangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus,
ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na paikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inayalay na, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat.